Nandyan ka pala. Tayo na, balat muna tayo ng pugo. Naalala ko pala, may kikwento lang ako. Alam mo ba, na-real talk ako. Parang nandito ako sa sarili ko. Kasi parang pag ito, hamak na nagtitinda ka lang, parang kung sabihin hamak na vendors ka, nagtitinda ka lang sa gilid, although okay naman yung pwesto mo. Legal naman yung, legal naman yung pinagtatayuan ng paninda mo eh. Pero kung minsan talaga, may mga tao talaga mapagmata sa kapwa. Pag tinitingnan ka, porket sila nakapag-opisina, opisina sila, company nagtatrabaho, tapos pag dumating sa pwesto mo, alam mo yung parang pag tiningnan sila kapitag-pitaga na parang ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Take note. Ito real talk lang to. Kaya na-inspired ako sa ganito na magtitinda ako ng ganito kasi mayroong matanda. Mayroong elders na nagkwento sa akin. Nung araw, kininto niya sa akin, nag-iihaw siya, kwek-kwek kung ano-ano, mga ihaw na manok, mga ganyan. Dinadaanan siya ng mga kapitbahay niya na nag-opisina, kapitbahay niya, ang baba doon ng tingin sa kanya. Kasi hamak ka lang na nagtitindang ganun eh. Wala, parang hindi ka nila kalibil. Kasi sila, opisina sila, may mga company outing sila, lahat-lahat nandyan sa kanila. Pero take note, sinabihan niya ako, nagtitinda ako, makapagpulbo lang ako sa mukha ko, okay na. Pwede na akong pumunta doon, magtitinda na ako, magdi-display na ako. Sabi niya ng mga paninda ko, maraming bumibili. Sabi niya, kung ikaw magtatrabaho ka ng company, babae ka, ilang makeup, ilang lipstick, ilang pulbo yung matatapos mo. Sabi niya, kahit mangganda matay-matay ka, magpakamatay ka dyan sa pagtatrabaho, kung nangangamuhan ka, kahit anong galing mo, hindi ipamamana sa'yo yung company na pinagtatrabuhan mo o kung saan ka mang banda nagtatrabaho. Pero, kung ikaw na may sarili kang negosyo, nakagaya nito, kahit ganito lang tingin nila, kung ikaw, habang tumatagal na nagtitinda ka, nagagamay mo na kung paano mo na i-handlein yung business mo. Pagdating ng araw, masasabi mo, i-compare mo yung sarili mo sa kanila. Sabi niya sa akin, kwento niya lang to sa akin. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang natipid mo compare sa kanila. Sabi niya sa akin. Kaya yung nagtitinda ka, huwag mo masyadong ismulin ang sarili mo. Huwag kang maliit yan sa sarili mo. Kasi may pagsisisi na sana hindi na ako umalis ng trabaho ko, bakit napunta ako sa ganito, yung parang nahihiya ka. Pero tandaan mo, sa ganung trabaho, kwento niya sa akin, ikaw yung boss, ikaw yung amo dyan. Hindi mo obligado na kung hindi ka papasok, walang magkakalta sa sahod mo, walang magagalit, walang magsususpindi sa'yo, kasi ikaw yung amo dyan, ikaw yung may-ari ng negosyo mo. At take note, dito ko lang din nalaman, totoo pala yung sinasabi niya. Compare ko lang magkano yung minimum wage natin ngayon? Magkano yung mga minimum na pinagyayabang ngayon? Kung nagtitinda ka pala, sa totoo lang, kahit ilang oras lang o aabot ka man ng buong araw, dito ko lang din nalaman. Dubli-dubli pa pala yung kinikita mo sa namamasukan ka. Dubli-dubli pa pala yung kinikita mo, nagtitinda ka lang niya sa gilid. Kaya sa lahat na nagtitinda sa gilid, saludo talaga ako. Huwag niyong ismulin. Yung mga vendors din sa gilid, nagtitinda ng mga lutong una, may mga pesto dyan. Huwag niyong ismulin talaga. Kasi take note, meron akong kilala. Nag-iihaw-ihaw lang siya dyan sa gilid ng daan. Although malaki pwesto niya. Pero, yung nalaman-laman ko pala, 3 bahay pala na 3 storage. Nasa harapan lang ng pwesto niya, paupahan niya pala. Alam mo kung anong dahilan nun? Katas lang. Katas ng ihaw-ihaw. Kaya ako talaga na-inspired ako sa mga kwento na ganito. Sa mga kwento sa akin ng mga elders, yung mga nagkikwento sa akin na huwag kang sumuko. Huwag kang gumaya sa iba na kunting makaranas lang. Although sa pagtitinda, hindi araw-araw Pasko. May time na matumal. May time naman talaga na parang ikaw na lang yung mga ngayaw. Kasi kahit nagsasara ka na, pinipigilan pa rin ng iba kasi gusto pa nilang bumili.
Kung minsan may mga dumating sa point na ganun, pero pagpasalamat mo pa rin yan. Kasi dyan kasi ikaw yung may-ari. Gusto mo magtinda ka lang ng 5 oras lang sa isang araw, papahinga ka na. Kung alam mong kutang-kuta ka na, well, pwede yan. Kung gusto mo naman na magtinda ka sa isang araw na mula umaga hanggang alas 10 ng gabi, alas 12, aabot ka ng ganong oras, well, sasayo yan. Kasi ikaw yung master, ikaw yung masusunod sa ganong sitwasyon. Wala kang amo, walang nagdidikta sa'yo. Kaya para sa akin, kung pagdating ng araw na mag-iisip kayo na gusto nyo talaga, anong piliin nyo, yung mamasukan o magnegosyo, suggest ko sa inyo, magnegosyo na lang kayo. Sana, may naintindihan kayo, kahit di man ganun kagaling yung paliwanag ko, may naintindihan kayo sa aking kwento, na lagi natin tandaan. Makinig ka sa mga nauna sa'yo, makinig ka sa payo ng mga matatanda. Naniniwala talaga ako doon. Makinig ka. Kasi, yung ibang umaasenso sa buhay, kunwari nakatayo lang dyan sa daan, may edad na, pero wala ka. May 6 na tricycle pa lang. Pag may-ari pala ng 6 na tricycle na namamasada dyan, tapos siya naghantay lang siya na may nagbaboundary sa kanya. Pangasarap ng buhay. Kunwari lang, nakaupo lang dyan sa gilid na daan. Pero di mo pala alam, doon sa bandang likuran pala, pag-aari niya pala, 2 magkatabi na bahay, paupahan. Kaya ganun dapat yung mindset natin, na magaling tayo mag-invest. Kasi para sa future. Sana may natutunan kayo.